before he decided to leave? Ah, 10. You had been married for 10 years. So he left after 10 Yes. years. Okay. Uh, can you briefly let us go through the events before he left? What kind of a man was he? What kind of a marriage did you have? Were you happy in your marriage? What happened for him to leave? Siya, mabait siya. Walang bisyo. Kaya nga lang, walang pangarap. Hindi siya ambitious na tao. Mabait lang. Kailangan tuturo mo pa sa kanya yung gagawin niya. Wala nga siyang barkada, mabait. Pero wala siyang pangarap sa buhay. Gusto nga niya huwag kami magkaanak. Gusto niya kami lang dalawa. Sabi ko, hindi naman pwede yung ganon. 'Di ba? Ang pamilya dapat may anak. Ayun, kaya sabi ko sa kanya, kahit dalawang lalaki. Kaya nga ayoko nga kasi magkaanak ng babae. Kasi nga, ayokong mangyari sa anak ko yung nangyari sa akin. Pero, pagkaraan ng 10 taon, kahit mayroon akong IUD, nabuntis pa rin ako. Ayun nga, pinagbuntis ko si Ria Joy, kahit may IUD ako. Naipanganak ko nga siya. Okay. So, the reason why your husband left was that he didn't want kids. He didn't want children around him. So he just decided to walk away and left you to take care of the kids because he didn't want them. Oh, so after that, how have you been taking care of the children? How did you take care of them, the 3 children that you had? Ako ay tumatanggap ng labada, nagtitinda kahit ano tinitinda ko. Gulay, itlog na balot sa gabi, pandesal sa umaga. Ano nang pwede kong pagkakitaan? Titinda ng kakanin. Basta ganon. Basta tinda ako ng tinda. Tapos ngayon, uuwi ako sa bahay. Bago ko umalis pala, meron na akong sulat sa lamesa, meron na silang pagkain. Kasi gabi pa lang aalis na ako para kukuha ng paninda. Yun. Andiyan na yung pagkain nila sa lamesa, pero may sulat ako na ang Panginoon ang mag-iingat sa inyo anak. Ganun. Wow. Amazing. So for how long did you do this? Since your husband left until now, is it what you are still doing? How are you taking care of Ria now that you have Ria in college? Sabi ko nga sa kanya, lagi lang mag-pray. Pray. Pag meron siyang hihingin sa akin, sabi ko, anak, narinig ka ng Panginoon. Hayaan mo sa tamang panahon. Ibibigay yun ng Panginoon. Pag mula nung elementary siya, high school siya, hindi ko siya binibigyan ng pera. Pinagbabaon ko lang siya kahit bayabas. Kung anong murang prutas, ihiwa-hiwain ko na yun. Yun ang babaunin niya. Para nun, yung kinikita ko na itatabi ko para sa pambayad sa mga kailangan niya sa school. Ria is the reason why you are working so hard right now, so that she can go through college. So, is there anyone else helping you to pay for Ria's education, the rent? Or... Dahil si Ria ay natuto na siya lagi nagpe-pray. Sabi ko, anak, pag pinaisip sa'yo ng Panginoon, matapos kang mag-pray, gawin mo. Kaya may mga panahon na ite-text niya yung lahat ng possible na mahinga niya ng tulong. Nari, elder. Yon. Hanggang sa dumating doon sa punto na tumulong yung elder. Nung first year. Ngayon, second year, sabi nung elder, Ria, yung history ng buhay mo, isulat mo. At ibibigay ko doon sa aking amo, maaaring matulungan ka nun kahit sa tuition. Kaya doon sa tuition niya, meron na siyang sponsor.
what kind of jobs do you do? Can you let us get into your day? How do you spend your day? What kind of jobs do you do? Where? And for how long? Nung dumating ako dito, last year, marami na akong bahay na natiran. Dala nga ng pag naka-stay lang ako sa isang bahay. Dahil yung una kong tinirahan na bahay, hindi man lang ako makabali ng pera para sa anak ko pagka humihingi ng pera yung anak ko. Sabi ko dun sa una kong tiniran, sabi ko hindi po ako magtatagal kasi yung pangailangan ng ano ko, hindi ko maibibigay pag naka-stay lang ako sa inyo. Dahil may mga panahon nung naka-stay ako sa kanya. Pumupunta ako ng simbahan, pinapakilala ko sa mga kapatiran yung sarili ko. Kung ano yung maaari kong maging pagkakitaan kasi doon sa trabaho ko sa bahay, na una kong tiniran, ay hindi ako makahawak ng pera para maibigay sa anak ko. Kaya sabi ko dun sa simbahan ng church ng dinadaluhan ko, sabi ko, baka ako po ako'y marunong magtahi. Baka po may patatahi kayo sa akin. Ako po nangangalakal. Kung gusto nyo palinis yung garden nyo, bigay nyo lang sa akin yung kalakal. Gusto ko matulungan ko yung anak ko. Sabi ko nga sa anak ko, sigurado naman anak na ako ang mauunang kunin ng Lord kasi matanda na ako. Ikaw bata pa. Kaya sabi ko, mag-aral kang mabuti. Kung nakatapos ka ng pag-aaral at wala na ako, tumulong ka dun sa mga taong nagsusumika. Tulungan mo sila kung may mga pangarap din sila mag-aral. Tumulong ka sa pag-aaral ng mga alam mo kailangan mo tulungan. So you said your two other sons are already married. Do they help sometimes? Kasi nagagalit pa sa akin yung mga asawa nila. Kasi meron silang mga anak na alam ko naman na dapat unahin yung mga anak niya. Hindi yung kapatid. Kaya humingi na lang ako ng sorry sa kanila kasi minsan humingi kami. Pagalitan pa ako. Kaya sabi ko, sorry na lang mga anak. Hindi ko nagagawin na humingi ng tulong sa inyo. Yun. Kasi ako marami namang paraan ng Panginoon. But how do you get the jobs, and when you get them, what do you do stage by stage until you finish the job? And how much do you usually get for every job that you do? Yung dahil pinakilala ako ng mga elder na nakakilala sa akin, sabi ko, doon, pwede ka ba doon kahit 1 week? 1 week na maglilinis ng kusina, maglilinis ng garden. Noon minsan, 10 araw yon, binigyan naman ako ng 2,500. Pero matapos yon, on call na lang ako, on-call na lang. Kung kailan na lang nila ako kailanganin. Basta pag nagtrabaho ko, hanggang 7:30 ng gabi, kasi nagtatrabaho pa ako doon sa isang bahay na wala namang bayad. Libre kasi kay Mang Bautista. Pinatira kami kay Mang Bautista. Libre kami ni Joy doon. Magkasama nga kami. Pero walang bayad. Basta lilinisin ko muna lahat ng dapat linisin sa kanya. Kung maglalaba, kung magluluto, bago ako pumunta sa another. Kaya nga lang, hanggang gabi ako doon. Nari 7:30 ng gabi. Saka pa lang ako makakahawak ng pera. Babayaran ako ng 300 doon sa Sunshine de la Vega.
Let's talk about recyclable garbage. Where do you get it? And after you get it, where do you put it? Adi, dadalhin ko sa church, doon. Separate ko yon. Separate ko. Iba-iba kasi yung price nun, yung karton, yung bottle, yung lata, yung mga paakong bulok or ano. Separate ko yun. Then, ibebenta ko na doon. Nakita akong Adventist na may junk shop. Ayun. Sometimes, nakakabenta ako ng 200 mahigit. Sometimes, wala pang 100. Ano. Basta ang mahalaga doon, meron akong naiipon pa unti-unti. Para nun, anytime magtanong sa akin yung anak ko, meron akong ibigay sa akin. Okay, so, what is Ria studying? And in which year is she? What's her course? What is she studying? Ang gusto niya nursing. Kasi pwede daw siyang makapag-missionary din doon, makatulong, makapag-evangelize, magagamot ng mga may sakit, titingin ng mga may sakit, mag-aalaga ng may sakit. Kaya nursing ang gusto niya. Second year na siya ngayon. That's second year. How old is she? 19. She's 19. Okay. So, what does she really need for school? Meron naman ang nagbabayad ng tuition niya. May nahihingan naman na siya. Yung expenses niya na yung babaunin niyang yun kahapon. Kasi may activity sila na ibibideo. Kailangan ipamili ko siya. Kaya pinamili ko siya kahapon ng pagkain. Dahil ibibideo daw yun habang nagluluto sila ng na yun. Tapos yung pagkain nila, yun ang binibigay ko. Tsaka yung ibang miscellaneous na kailangan na gasto sa school. Yun ang hinihili sa akin. Yun lang naman. What is it that you wish for? If there are people out there who may want to assist you in some way, in what way can they reach out to you? What is it that you wish for? What kind of assistance would you require? Ano lang, yung masaya naman kami nasa Panginoon ngayon. Sapat na ang Panginoon sa amin. Basta pag-pray lang kami. Supportahan lang kami sa prayer. Na matapos ko yung mission. Huwag akong magkakasakit. Makatapos si Ria Joy. At makatulong siya sa mga nangangailangan. Yun lang naman. Kaya naman ng hirap. Ang Panginoon naman hindi naman nagpayaman dito sa lupa. Kailangan lang maging matapat at masunurin sa Panginoon. Marami namang kamay na gagamitin ng Diyos. Tulad nito. Kahit wala akong sahod dito, masaya naman ako. Kasi kahit paano, may nagtitiwala sa akin. Kahit hindi siya Adventist. Sometimes it is not only the material benefits that we need. Sometimes we need prayers. Mom Ine here just told us that she's appealing for prayers. If there are people who can help her pray so that she will be healthy enough to take care of her daughter. She just now told us that she believes that the God of heaven will take care of her, and he is always taking care of her through the help of other people. If you have been touched and you feel like you may be one of the hands that God may use to help Mom in here, she would be grateful. We believe that through the help of others, life can be changed, life can be transformed. Thank you so much, Mom In. Very strong woman. God bless you, and we love you. God bless.